Magandang araw po sa inyong lahat. Bale, ituturo ko po sa inyo ay salita mula sa Tagalog na marami pong nahihirapan mai-translate sa English. Okay, kaya sana po tapusin niyo po itong ating video para wala na po kayong maging problema. Okay, at saka ang maganda pa po dito, ito po ay lagi po nating ginagamit sa pakikipag-usap. Lalong-lalo na kapag tayo ay nagkukumpirma. Okay? At yan po ay gamitin din po ng mga Amerikano. Okay? Kaya sana matandaan nyo po itong mga salitang ito. Bali, itong mga salitang ito ay dalawang salita lamang po. Yung mga nakaraang videos po natin, dalawang salita lang din po. Pero gumagawa po tayo ng tanong. Ngayon, hindi po tayo gagawa ng tanong, kundi gagawa po tayo ng declarative sentence. Ibig sabihin ng declarative sentence, yung gagawin nating mensahe ay hindi tanong. Okay? Pero dalawang salita lang po yung bumubuo dito sa ating lesson na ito. Okay, na kailangan nyo talagang malaman. So, ang gusto kong matutunan nyo na sinasabi kong mahirap na salita sa Tagalog, mahirap may English kung hindi nyo mapag-aaralan, ay itong salitang nga. Okay, yung NGA, yung nga. Okay, na yung nga ay maaari pong i-translate natin gamit ang M, R, o is. Tandaan nyo na, M, R, is. Depende po yan sa gagamitin yung pronoun. Pag sinabi kong pronoun, maaaring ako bilang I, ikaw bilang you, sila bilang they, siya bilang he kung lalaki, siya bilang she kung babae. At saka itong tayo bilang we. So yan yung mga pronouns. Pag ang ginamit ko ay ako, yung nga itatranslate nyo bilang M. Pag ang ginamit ko ay ikaw, yung nga ay itatranslate nyo bilang R. Pag ang ginamit ko ay sila, yung nga ay itatranslate nyo bilang R uli. Pag ang ginamit ko ay siya, tapos panlalaki, ang nga po ay itatranslate nyo bilang is. Pag siya uli, tapos babae naman, yung nga po na ipapartner nyo sa siya na pambabae ay itatranslate nyo bilang is. Ganun din po. Pag tayo, yung nga itatranslate nyo bilang are. So yan yung mga dapat yung tandaan. At madali lang naman po kasi dalawang salita lamang po. So itong I am, ako nga. Okay? Yung you are, ikaw nga. Yung they are, sila nga. Yung he is, siya nga. Pero panlalaki po, yung he. Tapos yung she is, siya nga. Kung pambabae. Tapos we are, tayo nga. So dalawang salita lamang po. At ito po ay makakatulong para mabigyan nyo ng ideya yung inyong kausap na kinukumpirma nyo na, na tama yung sinasabi noong inyong kausap. Okay? Halimbawa, kunyari, ito po yung aking tanong. Ako ba ay matigas ang ulo ngayon? Di sasagutin mo yan. Siyempre, ipang sasagot mo ay gusto mong kumpirmahin. Di ang isasagot mo ay itong ikaw. Ikaw nga. Pag in-English mo yan, you are. So, nalaman ko na matigas pala ang ulo ko ngayon. Di ba? O, isa pang halimbawa, ikaw ba ay vlogger? So, sasagutin ko yan. Ako nga. Pag in-English mo yung ako nga, I am. Oh, saglit lang yung inyong pagsagot pero unawang-unawa po agad kayo ng inyong kausap na Amerikano. Isa pa pong halimbawa, sila ba ay iyong mga kaibigan? Ulitin ko, sila ba ay iyong mga kaibigan? Nilagyan kong mga. Yung kaibigan kasi ang nilagay ko sa English ay friends. Ibig sabihin ng friends, mga kaibigan. Okay? So, ulitin ko, sila ba ay iyong mga kaibigan? Are they your friends? Pag gusto mong isagot ay sila nga, edi they are. Ganun lang po kadali, di ba? Isa pa po, kunyari po ay ito, siya ba si Mr. Smith? Is he Mr. Smith?
Siyempre, patungkol po yan sa lalaki kasi ang ginamit ko pong pantanong ay he, itong gagamitin nyo. Itong he is para sa siya nga. Okay? Pero kung ang pagkakatanong ay siya ba si Mrs. Smith? Pag in English ay is she Mrs. Smith? Yung he, papalitan nyo ng she. Okay? Is she Mrs. Smith? Pag sasagutin nyo yan, para sa siya nga, she is. Kasi yung she ay pambabae. Okay? At ang huli, pag ang tanong ko ay aalis na ba tayo? Are we leaving? Pag sasagutin mo ng tayo nga, we are sa English. So ngayon, natutunan niyo na naman. May natutunan na naman po kayong dalawang salita. Okay? Na dalawang salita lamang po, makakapag-English na po kayo, makakapag-kumpirma po kayo ng tama sa inyong kausap na Amerikano. Gamit lamang ang dalawang salita. Okay? Yung mga nakaraang videos natin na pinakokolekta ko na napakarami, yun po ay dalawang salita lamang na gumagamit na makakapagtanong na po agad tayo. Ngayon naman po ay ito. Hindi naman po tayo nagtatanong ngayon. So sana tandaan nyo para tamang-tama ang inyong pag-translate ng Tagalog na nga. NGA. Okay? At maraming salamat nga pala po dun sa mga nagsasubscribe sa ating page para magbigay ng tulong. Maraming salamat po. God bless po talaga. At dun din po sa mga nagbibigay ng star na makikita nyo sa comment section. Yung star icon dyan, i-click nyo lang. Kayo na pong bahala mag-send ng gift. Maraming salamat po talaga sa tulong na binibigay nyo. At doon sa gusto magbigay ng tulong, gamit ang Shopee affiliate link o sa bibili lang po kayo sa Shopee at makakapagbigay na po kayo ng commission sa ating page na walang dagdag na presyo sa inyong bibiling item o item nyo o item nitong page natin. Makakapagbigay po yan ng commission na piso, 2 hanggang 3. Okay? At sana paramihin pa po natin yung members po ng page natin gamit po ang like and share. Okay? So pag-aralan nyo ito ha, kitang-kita nyo naman na gamit. Okay po? Maraming salamat po.